Magandang umaga po sa lahat. 12:08 ng umaga. Itong ating pag-usapan ay patungkol po sa Republic Act 9851. At bakit natin pag-usapan? Ito po ay mahalaga dahil sa ito po ang pinangangalandakan ng Department of Justice at yung mga legal expert ko na kanilang ginamit na rason kung bakit illegal daw yung pag-aresto at pagpadala kay Duterte doon sa The Hague sa the Netherlands. So ano ba talaga ito? Analisahin po natin ito at tingnan natin sa objective. After mailatag ko sa inyo, sigurado ko mayroon kayong sariling opinion kung ano meron din sa inyo. Hindi ko kukontrahin yan, pero ididiin ko po yung aking opinion bilang isang Doctor of Jurisprudence at bilang isang aral po sa larangan o sa prinsipyo ng batas, lalo na sa criminal law. Okay? So ito po ang ating pag-usapan. Pero bago lahat, Daduda, iyakan na. Jorim, good morning, Sir Dr. Toto Joe Aquino. Magandang gabi po katoto from California. O magandang gabi po sa California. So ang umaga ba dyan? Umaga, maya paabak, maya naimbaga bigat. Okay, Marmi Cabuñas Bautista na siyang whistleblower sa mga ghost students na hanggang ngayon wala pang sweldo, naimbag bigat, Marmi. At pag-usapan natin kung saan man ka ngayon, nasa Ilocos ka ba o sa Pangasinan, sige, maggagawa tayo ng paraan para maipaabot natin kay Secretary Angara na maibalik ng sweldo mo bilang isang teacher. At ikaw po ay biktima ng karahasan o yung tinatawag ng korupsyon ng mga supervisors at saka mga teachers dyan sa Pangasinan. So, Pag-Baker, good morning po, Dr. Toto, Attorney, ang tirador ng bayan. Okay. So, marami nagsasabi na parang pangit ng tirador, parang tirador, parang papatay ka ng tao. Kung ako ngayon, maraming suggestion na gawin na lang si Toto Hostisya o Toto Birador. Yan po ay parang semantics na lang. Pero what is important is the objective is to give education as to the matters about justice and to update you and to give my opinion about the political situations in the Philippines. With the objective na bahala kayo, sa ngayon na bahala kayo mag-intindi, magbibigay ng opinion sa inyong kanyang-kanyang isipan. Basta sa akin, magbubukas lamang ako ng pintuan at lalatag ko kung ano mga dapat mga batas pag-isipan para sa inyo makapagbigay ng edukasyon sa mga lalo mga botante ngayong May 12, 2025. Okay? So, ito pong pag-usapan natin sa ngayon. Ano ba talaga itong Republic Act 9851 na pinangangalandakan ng mga iba na nagsasabi na tama daw yung pag-aresto at pagsuko kay Duterte doon sa Netherlands. Bago ang lahat, bago simulan, naakan ako, natawag ang pansin ko sa isang Ilocano vlogger na sabi siya taga Norte. Pero bakit sinusuportahan niya? Ang sabi niya ay hindi niya maatim ang katotohanan na nung maghalal nung 2022, May 9, ay unit teams din daw yun ang mga tumatakbo at sigurado siya na hindi bababa sa 95% na botante ni BBM ay botante rin ni Sara. Nagtataka siya, nalulungkot siya. At kung bakit ganon. At ang isang pinakamakatibay na argumento niya, kung talagang naniniwala si BBM na talagang guilty si Digong Duterte, ang kanyang argumento, na hindi ka na nakipagsama, hindi mo na sana niligawan si Sara na mag-isa kayo as unit team, kung talagang noon guilty si Digong. Ganon ang sinasabi niya, argumento niya. Hindi niya matatanggap yung ganong argumento na ang kanyang kapwa Ilocano, bagay hindi naman totoo Ilocano si BBM, kalahati Waray, kalahati Ilocano. So
bakit daw hindi niya binigyan diin yung kinuha ni BBM si Sara at tumakbo silang sabay at sa kabila ng lahat na pinipersa ni Duterte noon si Sara na tumakbong presidente, hindi na siya tumakbong presidente. Bagkus sumama sila ni BBM bilang isang unit team. Ngayon, isa na silang split team. So, kung ganon, hindi niya binibigyan din na magandang gawain na hindi nasunod ang kanyang pangarap para tanggalin ang mga masamang pangalan kay Marcos Sr. na kanyang nilatag sana na kanyang tigin sa pag-asa para mababangon at may pababango muli ang pangalan ni Marcos Sr. Pero sa ginawa ngayon, imbes na mapabango, nalulungkot siya at bakit nakikinig siya sa mga kung sino-sino at unti-unti natanggal at tabiak na nga ng tuluyan itong unit team. Kung ako naman tanungin mo, number one na rason dito kung bakit nabiak yan ay yung pangarap at yung hindi masasawata na pagdidiin ng gusto niyang pangarap na matutupad si Martin Romualdez na isang waray na mistiso. Espanyol naman mga ito na pinsang buo siya ni BBM, itong nagkokontrol sa kanya Yung problema ko Tapos kasama pa yung kanyang asawa si Lisa Araneta na parang siya yung presidente kung gumulaw at hindi na wala ng kumbaga parang under desire siya. So yung mga ito mo nakikita ng mga marami sa mga Ilocano na hindi bakit yan po ang dahilan kung bakit hindi sila todo suporta kay BBM dahil unang-una may utang na loob si BBM sa grupo ng mga Duterte kasi 95% ng botante ni BBM ay 95 ay botante rin ni Sara. Kumbaga isa sila. At hindi niya matitiis yung argumento na may kasalanan si Duterte dahil kung may kasalanan, dapat sana hindi na siya tumakbo kasali sa unit team. Okay, ganun pa man ang rason niya, binibigyan ko lang ng pansin yan kasi napanood ko yung vlog niya. Bata pa siya, hindi pa niya naabutan yung panahon ng martial law. Pero sabi niya, nag-research din siya at nabago yung pananaw niya nung narinig niya lahat ng panig. Although nandun pa rin yung kanyang pangarap at sa kanya ay walang ibang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas kundi si Marcos Sr. But this time ay nalulungkot na siya bakit ganun ang ginawa ni Bongbong kay Duterte. Sana noon pa. Hindi na siya sana nakikipagkampihan pa. So well, ang tututok lang tayo sa tanong kung ano ba talaga itong Republic Act 9851. Na kung tanungin mo si Boying Rimulya, dati ang katayuan nila ay sinunod nilang Article 59 ng Rome Statute at para sabihin nila na nasunod nila, sinabi nila na sila daw ang Department of Justice ang tumayo na bilang isang competent judicial authority. So sa madalit sabi, ay talagang unang-unang pag-aresto, pagpabigay nila sa katawan ni Digong Duterte sa International Criminal Court ay yun ang tinitingnan nila na katwiran. Yung nasunod daw nila yung Article 59 ng Rome Statute. Ano ba yung Rome Statute? Ang Rome Statute po, ito po yung batas na nilagdaan ng maraming bansa. Sa ngayon, 125 nations. Hindi kasama dyan ang Amerika. Hindi kasama yung China, hindi rin kasama dyan. Yung Russia, hindi rin kasama dyan. Sigurado ako pati yung Israel, hindi rin kasama dyan. So marami pong malalakas na mga bansa na hindi kasali sa International Criminal Court. Bakit kaya? Well, pwede mo sabihin, ayaw nila, yung may pride sila. Ayaw nila na matapang at malaki silang bansa na sasaklawan sila ng International Criminal Court. Yan ang nakikita ko. Pride sila sa kapundasyon sa argumento na sovereignty natin to. Next. At ang sinasabi sa Article 59 ay dapat nyo malaman na yun po ay nagsasabi na kung mahuli ang wanted o sabi natin may warrant of arrest na pinalabas ng International Criminal Court ay dapat igalang ang karapatan ng hinuli.
So paano igagalang? Sa pamamagitan ng pagdala, pag naaresto yung tao na may warrant of arrest galing sa ICC, ay kagad-agad dalhin sa tinatawag na korte sa lokal na bansa kung saan siya nahuli. Ganun po ang utos. So ngayon, para malaman ninyo, siguro mas maganda, ilatag ko ang Article 59 para in the context, para malaman niyo kung ano yung Republic Act 9851 na sariling batas ng Pilipinas. Ang batas natin yan ay dito lang sa Pilipinas pwede ipatupad. Sa ibang bansa, hindi pwede. Whereas yung Rome Statute ay pwedeng ipatupad sa iba't ibang mga bansa na kasapi ng International Criminal Court. Meanwhile, ito po yung Rome Statute. Yung Rome Statute. Pag statute kasi, yan salitang English na ang ibig sabihin ay batas. Ganun, it's another term for law. Okay, pero statute ang formal na ginagamit. Okay, dadalhin natin sa usapin sa Article 59. So, sa Article 59, page 41. 18. 57, 58, 59. Ito, 59. Nakita na ninyo sa screen ng 59? Yan, 59. Yung 59 na yan, ulitin ko lang, basahin ko. Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Ang custodial state, yung custody, no? Ang state o bansa na may custody sa isang tao na nahuli dahil sa warrant of arrest na pinalabas ng International Criminal Court. Sabi sa batas doon, number 1 na dapat sundin, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws. So, ang batas, kailangan ng Pilipinas, kung state party siya, ay kailangan gumalaw kagad na maaresto ang tao na nakapangalan sa ICC warrant of arrest. Yan ay kung nandito siya sa Pilipinas. So, ibig sabihin, pwede mag-aresto ang Pilipinas kung ibang lahi ang may warrant at nandito siya sa Pilipinas. Ganun lang ibig sabihin. So, ibig sabihin, kahit sino man siya, ay may obligasyon ng Pilipinas para umaresto. Bakit ko man nasabi na may obligasyon ng Pilipinas? Sa kamila ng katotohanan na marami sila na nagkiklaim na mga expert, although wala pa namang desisyon ang International Criminal Court kung dapat ba tayong tawagin na state party. Sa kanila, dahil daw nag-withdraw ng Pilipinas mula sa International Criminal Court, ay hindi na tayo pwede matawag na state party. Okay, nandun ako. Hindi tayo pwedeng tawaging state party dahil tayo ay lumabas na at naaprubahan na po ang pagbawi natin ng membership natin sa International Criminal Court. Pero itong aking katayuan dyan, sa simpleng pagtingin, kahit sa simpleng lingwahe lamang, tayo ay may konsidera na state party kung ang taong inaresto mo ay patungkol sa mga pangyayari na nangyari sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas. Bakit? Ito po yung dahilan. Ang dahilan po, nasa ilalim po ng Article 127 ng batas na ito, o punta tayo sa Article 127, na papayagan ang sinumang member ng International Criminal Court na umalis sa ICC, pero may kondisyon. Ano yung kondisyon? Ito yung kondisyon. O 128, 126, 127, yan, withdrawal. So nakita niyo ang Article 127, withdrawal. Ang sinasabi po sa withdrawal, basahin ko sa English. A state party may be by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the statute. Pwede mag-withdraw. The withdrawal, yung pag-withdraw, shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification or maaring sabihin 2 years, depende sa nag-withdraw. Siya magsasabi kung ilang taon ang effectivity mula nung
nagsampa ng notice o pasubali na sila ay mag-withdraw. Tapos, iyan ang kondisyon. Number 1 condition, that effectivity shall take effect at least 1 year after the submission of the notification of withdrawal. Pagkatapos, ang pangalawang kondisyon, ang state na nag-withdraw by reason of its withdrawal cannot be discharged. Hindi siya maalis sa kanyang obligation arising from the statute habang itong party na to na Pilipinas ay kasapi pa siya ng ICC. Ang kanyang obligasyon ay financial obligations. Ano ba yung financial obligations? Membership fee o di kaya contributions. At ang withdrawal shall not take effect any cooperation. Pag sinabi cooperation, ano ba ang cooperation na sinasabi dito na hindi makaalis-alis? Cooperation in connection with criminal investigations and proceedings. Yan. So, ang criminal proceedings na tinitingnan natin ay criminal investigations laban kay Duterte. So, dahil sinasabi rito ng withdrawal ay hindi makaapekto sa obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan para sa investigasyon, natural, may obligasyon na ngayon ang Pilipinas na ipatupad ang mandamiento de arresto na pinalabas ng International Criminal Court. So, yan po ang ibig sabihin. So, dahil obligado rin tayo sumunod sa Article 59 na nag-uutos kung paano arestuhin. Nabalik tayo sa Article 59. Ayan. Article 59. So, sabi ko kanina, pag pinadalhan tayo ng notice, ay obligado tayo hanapin yung taong pinaparesto. At kapag maaresto, may utos din ng Article 59 na kailangan in accordance with the laws natin, ng batas natin sa Pilipinas. In accordance with its laws. Ibig sabihin ng its ITS ay nagtutukoy ito sa bansa na nagpapatupad ng aresto. So, ibig sabihin, simply, sinasabi ng International Criminal Court, arestuhin nyo. Halimbawa si Duterte. Pero, kailangan sundin din ang batas ng bansa ninyo. Ayan. So, ngayon, pag sinunod ang batas natin, ano bang batas meron tayo sa pag-aresto? Yan po ang titingnan natin. Ang batas po sa Pilipinas, pagtungkol sa aresto, ay nagsisimula ang pinakamataas na batas natin ay yung nakalagay sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution. Ano ba sinasabi? O, titingnan natin para sabihin hindi ako nagsisinungaling. Nais ko i-download dito, 1987 Constitution, at ipabasa ko sa inyo mismo kung ano yung Section 2 para Article 3. Ayan. Okay. So, ito, i-highlight ko ang Section 3, Section 2, Article 3. At i-upload ko para makita ninyo. Yan. Siguro nakita naman ninyo itong highlight. Yan ang Section 2, Article 3. Basahin natin. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature, kasama po sa searches and seizures yung aresto, aresto ng tao. Seizure ng tao is aresto. Of whatever nature, for any purpose, kahit para saan, ay hindi mababali. Yan ang ibig sabihin. At sinabi rin dito, no search warrant or arrest warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Yan. So very clear naman siguro sa inyo na things or persons to be seized. Pag sinabi persons to be seized, ang ibig na sabihin ay aresto ng tao. So ngayon, ang utos, walang tao na sinuman arestuhin kung walang tinatawag na probable cause na tanging judge lamang natin
sa Pilipinas ang may kapangyarihan na magsasabi kung may probable cause ba o wala para arestuhin ng tao. So dahil yan ang utos ng batas, ano ba ito? Paano ipapatupad ngayon yung warrant of arrest na nilabas ng hindi judge natin, kundi judge ng International Criminal Court? Matatanggap ba yan dito? Sapat na ba yan? Nagagamitin para arestuhin dire-direkta yung tao? Okay? So ngayon, ang unang problema natin is may konsidera tayo na problema, hindi na po tayo kasapi ng ICC. At kung hindi tayo kasapi, sabi ko kanina, obligado pa rin tayo sumunod na sundin kung anong mga utos sa ICC sa pamamagitan ng Rome Statute. Kung si Duterte ang pag-usapan, bakit? Kasi ang kasong ikinaso laban kay Duterte ay patungkol sa mga pangyayari o detalye na nangyari sa panahon na kasapi pang Pilipinas ng International Criminal Court at base nga sa batas na tinatawag na Article 127, may obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan. At kung may obligasyon makipagtulungan at kilalanin ang kanyang responsibilidad o obligasyon din sa ilalim ng Rome Statute, sakasakali may tawag ng tungkulin mula sa Rome Statute. Ito nga may tawag ng tungkulin. Pinaparesto si Duterte. At kung pinaparesto si Duterte, sabi ko nga, obligado ang Pilipinas. Obligado ang Pilipinas sapagkat nakautos yan sa Article 127 bilang isa sa kondisyon kung bakit siya pinayagan mag-withdraw sa Rome Statute. At isa sa kondisyon na tinututukan ko ay yung kondisyon sa pag-aresto, makipagtulungan. At kung makipagtulungan siya, pwede ba nilang sabihin na hindi na nila titingnan kung nakasunod pa sa Article 59 o hindi? Hindi pwede. Kasi obligasyon natin yan, kaya mali sila ni ex-Justice Antonio Carpio, sila ni Dean Ralph Sarmiento ng University of St. LaSalle Bacolod College of Law. At marami pang iba nagsasabi na hindi na daw i-observe ang Article 59. Totoo ba? Paulit-ulit kong sabihin po, aywan ko kung anong inyong namuo sa inyong argumento sa isipan ninyo. Ang namuo na argumento sa aking isip ay, dahil obligado pa tayo magkipagtulungan, obligado tayo mag-aresto, so ano ba ang batas? Obligado rin tayo sundin ang batas ng International Criminal Court sa pag-aaresto. At ang batas na ito ay nakasulat sa Article 59. Kaya mali po sila, with due respect, si Justice Antonio Carpio, si Dean Ralph Sarmiento, si ICC accredited lawyer Joel Botoyan, at lahat pa kayong iba. Tahasan kong sinasabi na mali po kayo. Very clear ang aking argumento. Plain and simple. Hindi wag na tayo patumpik-tumpik pa. So kung susundin natin yon, ibalik ko naman ngayon ang Article 59. Ano ba dapat ang sundin natin sa Article 59? Yan po. Okay, Article 59, nagsasabi na kailangan arestuhin si Duterte, pero kailangan nakasunod sa kung anong batas natin. At sinabi kong number 1 batas natin ay yung Section 2, Article 3 ng ating Constitution. Na ibig sabihin, kailangan dadaan mo na yung ICC na warrant sa ating sariling judge. So, ibig sabihin, sila na nagpapatupad sa pag-aresto kay Duterte, hindi sapat yung arestuhin si Duterte. Kailangan, bago sila umaresto, ay sundin kung anong inuutos sa ating batas. Dapat kumuha muna sila ng warrant of arrest sa ating sariling judge. Kahit sa ang judge natin, pwede sa Pasay RTC, pwede sa Manila RTC, pwede sa Quezon City RTC, pwede, depende sa kanila kung saan sila kukuha. Kasi ang Quezon City, andun makikita ang Philippine National Police. Kung Philippine National Police ang magpapatupad, edi doon sila sa Quezon City RTC kumuha. Simple lang yan. Isumiti lang nila sa korte ang kopya ng certified copy ng ICC warrant of arrest at syempre, ipakita rin ang Article 127 ng Rome Statute at ipakita rin ang Article 59 at maobliga po ang judge natin na magpalabas ng warrant of arrest. In that score,
wala na sanang problema. Arestado na, pwede nilang arestuhin. Usaping aresto pa lang yan. Next, ang anong gagawin pagtapos maaresto? Sinasabi din po sa number 2 ng Rome Statute, Article 59. Ano? Sinasabi, at kapag mahuli, kagaya kang tao, kagaya kay Duterte, kailangan shall be brought promptly. Dadalhin kaagad sa competent judicial authority. Walang ibang competent judicial authority sa Pilipinas kasi pag sinabi mo judicial, korte yan. So dapat dalhin sa korte. Para ano ang gagawin? Para titingnan kung ang warrant ay lehitimo ba? Nanggaling sa International Criminal Court? Pwede bang ipatupad panlaban kay Duterte? At titingnan kung si Duterte nga ba ang taong naaresto o arestuhin. Next is, titingnan din ang taong naaresto ay nasunod ba ang proper process? Ang proper process na salita na ginamit ng Rome Statute, ito po yung nagtutukoy sa due process. Okay? Due process. So ngayon, maliban dyan, titingnan din ang karapatan ng akusado. Ano ba ang karapatan ng isang akusado na arestuhin? Ang karapatan po, kahit sinong abogado, ay magsampa ng piyansa. O, ang tanong, makakapiyansa ba si Digong? Mamaya ko sagutin. Pero dito muna tayo. So ngayon, maliban sa ganong obligasyon nila, mayroon pag sinasabing Rome Article 59, ito pa ang obligasyon. The person arrested, si Duterte, shall have the right to apply for the competent authority. Anong competent authority natin? Usually, korte. Para sa interim release or pending surrender. Okay? Ang tanong, makapiyansa ba kaya si Digong kung mag-apply siya? Sagot ko, sa sunod na vlog ko na sasabihin. Okay. So, didiretso na tayo ngayon. Walang duda o hindi natin masasabi na hindi kasinungalingan or hindi fake news para sabihin na ang ating Department of Justice ay sinunod nilang Article 59. Sinunod nila. Ang problema nga lang, mali ang pagsunod. Ang pagsunod po nila ay tinukoy nila sarili nila na judicial authority. Ay DOJ kayo, hindi kayo judicial authority. At sila na daw nag-certify na totoo yung lehitimo yung warrant of arrest galing ICC at si Digong nga ang naaresto at kay nakapangalan nga kay Digong yung mandamiento de aresto. Pero hindi nila binigyan ng tinitingnan ko proper process ba? At hindi nila binigyan ng respeto ang karapatan nito, kagaya ng paghingi ng piyansa. At hindi nila binigyan ng diin na sa number 3 na dapat may karapatan ang inaakusa na naaresto na dumulog sa anumang korte natin para makahingi ng remedyo. Yan po. So ngayon, na checkmate ang ating Department of Justice. Marami kasi silang opinion na pinakinggan, ay hindi na kasapi Pilipinas sa ICC kaya hindi na pwede sundin yung yung batas ng Article 59. Dahil diyan sa kanilang pagdududa, sabi nila, ay Republic Act 9851 pala. Pwede ba yan? Tatanggapin natin? Mag-aresto ka sa isang tao? O nasabihin mo, ito yon. Pagkatapos na nakita mo yung mali, oy, ito yung ito yung mandami, ito sundin natin, yung RA 9851. Ano yung Republic Act 9851? Sige, bago ko sagutin, nais kong sagutin ang tanong ni Jigger Yarte. Malalaban nyo yan, Jigger, i-vlog ko na lang hiwalay na vlog. Yung kung pwede pa makapiyansa si Digong o hindi. Okay. So ngayon, ano ba yung Republic Act 9851 na pinangangalandakan nila? Okay, basahin natin sabay-sabay. Ilabas ko rito. Kung tama ba sila sa justification nila para sabihin hindi na kailangan pumunta sa ating korte para kumuha ng warrant of arrest para hulihin si Duterte. Ito po yan. Okay, 9851. Siguro nakita niyo yung may highlight ako dyan. Yung highlight po ako, yan po yung
probeso na ginagamit ng Department of Justice at saka sila na sinasabi na instead, the authorities, sila mga authority, may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international criminal court or international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Nang ibig sabihin lamang dito ay, simple, bago ko ako pupunta, babalik tayo dito. Dito lang muna tayo. Titingnan muna natin ano yung batas. Ito po yung batas. Yan sabi, Republic Act 9851. So sinasabi, an act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity, organizing jurisdiction, designating special courts, and for related purposes. Yun sinasabi. Ngayon, malalaman natin ang mga batas kung para saan ito, ang mga pakay nito pag binasa natin ang pangunahing section niya, ang Declaration of Principles and State Policies. Sinasabi, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. So, ibig sabihin, sa batas natin sa Pilipinas, hindi tayo kailangan magkipaggera. Pero bakit nakipaggera pa rin tayo sa mga NPA? Dati, mga MILF. So, yan po, mga sinasabi, hindi naman, kumbaga, hindi maiwasan, kaya nakipaggera sila. Which, to my mind, is bullshit. Presidente ka tapos papatayin mong NPA, patayin mong MILF. Kung ako tanungin mo, hindi na dapat sila patayin kasi mga Pilipino rin sila. May kapwa sila. May karapatan din sila magsasabi kung anong gusto nila ng klaseng pamahalaan meron tayo. So, imbis na patayin sila, ay mas maganda na kausapin na lang sila. O ano ba gusto nyo? Pero kailangan sumunod kayo sa prinsipyo na kung sino nakakarami ay siyang susundin natin. Kaya kung ako presidente, ganun gagawin ko. Kausapin ko mga NPA. O mula ngayon, mga NPA, huwag kayo gumalaw dyan muna kayo. Utusan ko aking mga sundalo, wala mo nang hindi man kayo aatakihin kung saan man kayo lugar. Mag-isip tayo, mag-usap tayo. Ang gusto ko mangyari, una, bago tayo mag-usap, pumirma tayo ng lahat tayo, pumirma na tayo ay nagkakasundo na tanging mas busis na nakakarami ang ating sundin. Kung ako presidente, ganun gagawin ko. At makapagpirma na, o sige ngayon, anong gusto nyo? Maging komunista tayo? Okay, magkaroon tayo ngayon ng tinatawag na referendum muna. Referendum at itatanong natin sa bayan. At kung matalo kayo, talo na kayo. Huwag na kayo magkipag-away. Total, tao na mismo nagsasabi na ayaw ng komunista. Ngayon, kung mananalo kayo, di susunod tayo, maging komunista tayo kung gusto nyo, pag kayo nanalo sa botohan. Ganon ang gagawin ko. So, sa aking pag-isip na ganon, naniwala po ako na mas karamihan mga tao ay ayaw sa komunista. Ganon lamang po. So, ngayon, kung pumayag na sila, at least, sumali na sila sa botohan. At hindi na kailangan ng baril para mapakinggan sila. Okay? So, ngayon, para naman maipatupad natin sa lahat sa atin, na matuto tayong gumalang kung ano ang nakakarami, yan susundin natin. Okay? O, punta natin sa letter B. Ang state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Ito sinasabi. Kung ganun pala ang batas natin sa Republic Act 9851, binibigyan natin ng dangal ang dignidad ng kada tao, kasama si Duterte siyempre. At ginagarantiya natin ang buong respeto sa karapatang pantao. O si Duterte, karapatang pantao niya, kailangang respetuhin din. Kasama na yung mga karapatang pantao ng mga katutubo natin. At iba pa na mga mahinang grupo, kagaya ng mga babae at mga kabataan. At dito rin nakalagay, it shall be the responsibility of the state, obligasyon ng Estado, responsibilidad ng Estado, and all other sectors concerned to resolve armed conflict. Wala tabat di, mali ito ang grammar to. To resolve, wala ng di. Armed conflict in order to promote the goal of children as zones of peace. So, ibig sabihin, pinapangarap ng batas na ito na kailangan ng Pilipinas ay magiging isang bansa na kung saan ay minamahal ang kapayapaan para sa mga kabataan natin. Next,
Ginagawa ba yan? I hope so na ginagawa. Kaya para wala dapat gira-gira, walang pag-atake. Kung ako ang presidente ng Pilipinas, sabihan ko mga sundalo ko na mas maganda pa tumutok kayo sa mga pagsasanay para maging handa kayo sa laban sa kung maglulusob ang China. Kaya hikayatin ko rin ng mga NPA, mag-usap tayo. Gano'n ang gagawin ko. Tapos sabi ko nga, magkaroon tayo ng referendum para bigyan natin sila ng pagkakataon kung sino mas marami, may gusto ba ng komunista o hindi komunista. At sigurado naman ako mananalo sa botohan ang gusto ng hindi komunismo, kundi demokrasya. Next na application ng state natin sa ilalim ng batas na Republic Act 1951 ay ganito. The state adopts the generally accepted principles of international law. The Hague Convention of 1907, the Geneva Conventions on the Protection of Victims of War, and international humanitarian law as part of the law of our nation. Ito lang naman salita sa ilalim ng batas na ito na kinikilala natin ang lahat ng mga batas pag-internasyonal o batas na susundin ng mga bansa. Okay? Next, letter E. The most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished. Kagayan, crime against humanity. Yan ay against all nations yun. Kaya nakalagay dito, kailangan hindi yan lalampas na hindi pinaparusahan. At kailangan may epektibo na paglilitis at kailangan maisigurado ang mga trabaho na dapat gawin sa national level at sa kaisip na para matigil ang impunity o mga matinding paglalabag sa mga batas natin kagaya sa krimen, pagpatay ng tao. Okay? It being the duty of every state. Kasi obligasyon ng kahit sinong bansa ang pangalagaan ang international, ang mga tao nila, kani-kanyang tao sa international crimes. Next na obligasyon ay the state shall guarantee persons suspected or accused of having committed grave crimes under international law. So ginagarantiya ng Estado sa mga taong ito kagaya kay Duterte, ang ginagaranti ay all rights necessary to ensure that the trial will be fair. And prompt, hindi lang fair, kundi mabilis, prompt. Tapos in strict accordance with national and international law. May kailan matindi na pagsunod sa sarili din nating batas at batas na panlabas. At ang standards ng fair trial ay hindi dapat nawawala. At ang proteksyon sa mga biktima ng war on drugs halimbawa at mga testigo ay dapat na ibibigay natin, na isiguro natin. Ang tanong, binibigyan ba ng state witness protection ang mga biktima dito? Hanggang ngayon, nakakalungkot, wala pong binibigay na witness protection program para sa mga testigo laban kay Duterte. Dapat po binibigyan ito. At saka, it shall ensure that the legal systems in the place provide accessible and gender-sensitive avenues of redress for victims of armed conflict. So ito naman ay sama din sa katotohanan na dapat nating ibibigay sa lahat, akusado man o hindi o biktima, ay kailangan lahat ay napaproteksyonan natin. Panghuli, the state recognizes that the application of provisions of this act shall not affect the legal status of the parties to a conflict, nor give an implied recognition of the status of belligerency. Okay. Dali lang. Ang status of belligerency kagayanan, reveal din mga NPA. Binibigyan sila ng status of belligerency kasi kinikilala sila na bilang oppositor sa ating bansa. Yan ang belligerent status. Ibig sabihin ko, sa belligerent status ka, papasok ngayon international obligation na respeto hindi natin ang kaaway natin. So, pasok tayo ngayon dito sa definition lang ano mga bagay-bagay yung sinasabi rito, ang kasunod sa Section 2, Section 3. Tapos, Section 4, war crimes. Yung war crimes, ano ba yung war crimes? Yung willful killing, sumuko na yung kalaban mo, binaril mo pa. O torture, sumuko na yung kalaban mo, ay tinorture mo. At tapos, lahat ng klaseng hindi makatao na pagtratar o
pag-handle ng mga prisoner of war ay labag po itinatuwirig na war crimes. Okay? So, ano pang iba? Sa Section 5, genocide. Yung genocide ay yung maramihang pagpatay pero nakasentro sa isang lahi. Alam mo, lahi ng mga sabihin natin katutubo, hindi natin pwede patayin yun sila lahat. O lahi ng mga tribong Ilonggo o tribong Ilocano o tribong Cebuano, hindi natin pwede sabihin na magpapatay tayo ng kani-kaning tribo. O di kaya, sa nakabase ang grupo sa reliyon. Halimbawa, lahat ng mga grupong mga relihiyon ni Kibuloy, pwede ba natin patayin yan? Kung kinamuhian natin si Kibuloy, hindi po pwede. Yan tawag dyan, genocide po yan. Next is Section 6, other crimes against humanity. Anong crimes against humanity? Yung willful killing, ito yung murder. Extermination, enslavement, arbitrary deportation, imprisonment, or binibilang ko, torture pa rin, may rape, may persecution, kagaya kay Leila de Lima, na ang kaso na sinampas sa kanya ay persecution ang tawag kasi walang ebidensya. Hindi nakabase sa ebidensya. So, next, bambay ko na pag-usapan penalty. So, dito na tayo ngayon sa individual criminal responsibilities. Hindi ko natatalakayin ito kasi kung sino lang sinasabi dito, kung sino dapat managot. Siyempre, natural lang yun. Kung sinong kasama sa boss, kasama sa lahat ng mga gumagalaw, may conspiracy na nangyari dyan. So, tapos irrelevance of official capacity. Ibig sabihin nito, kahit presidente ka pa, hindi ka makakuha ng immunity from suit. Okay? So, ibig sabihin, basahin natin ang batas. This act shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as the head of state, kasamang pagiging presidente. Hindi ko presidente ka, ay excuse ka na. So, ibig sabihin, halimbawa sa panahon ng si Duterte yung presidente, at kung kumaso sila, ang tanong, immune from suit ba si Duterte? Pagdating dito sa batas na ito, yung crime against humanity, hindi po siya immune from suit. Yan ang nakalagay dito. Okay? So, ibig sabihin, wala po tayong katwiran para sabihin, kasi siyang presidente, immune from suit, kaya hindi siya nakasuhan. No, hindi yan. Ito sa batas, klaro, na walang immunity from suit ang presidente. Kahit pa sa kasalukuyan, siya ay presidente at kung siya ay nagkasala sa tinatawag na crime against humanity. Okay? Next is Section 10, responsibility of superiors. Sa nangyari dito, superior si Mr. Duterte. At kung gumawa ay mga pulis, siyang superior na mga pulis. Kaya sinasabi dito, in addition to other grounds of criminal responsibility for crimes, a superior shall be criminally liable. Yan po superior si presidente. Shall be criminally liable as a principal. Ibig sabihin principal, kung anong parusa sa mga pumatay, ganon din ang parusa sa superior. Ganon lang ibig sabihin. Tapos sinabi dito, non-prescription. Ibig sabihin, hindi nag-expire ang batas. Kahit pa umabot pa ng 100 years at kung buhay pa yung mga tao na dapat dilitisin, pwede pa rin silang kakasuhan. Hindi nag-expire ang batas. Yan, kita mo? Ibang klaseng batas to. Tapos Section 12, orders from a superior. So, ang katotohanan na yung krimen ay nangyari dahil sa utos ng kanilang boss ay hindi pwede gagamitin ng mga pulis na dahilan. Inutusan kasi kami ni Duterte kaya hindi po dapat kami ikulong. Hindi niya pwedeng gawitin ganyan yan. Kaya mali yung sinasabi ni Major General Nick Torre na halos lahat ng pulis sa panahon ni Duterte ay sumunod lamang dahil sa utos ni Duterte. Hindi po yan pwede gamitin na dahilan para hindi ibilanggo yung mga pulis na involved. Yan yung nakasabi dito. Tapos sa Section 13, itong protection of victims and witnesses. Dapat mabibigyan ng magiging state witness itong mga biktima. Bakit hanggang ngayon hindi ni Bongbong kung talagang genuine siya para dito. At kung talagang naniniwala siya na hindi dapat kampihan si Duterte ng panahon ng eleksyon at dapat hindi siya sumama sa unit team, dapat bigyan niya ng protection. Iutusan nilang DOJ o bigyan niyo ng state witness protection ang lahat ng testigo sa pagpatay ng mga tao sa panahon ng war on drugs. Bakit hindi niya ginawa hanggang ngayon?
O, ngayon, ito naman, reparations to victims. Ibig sabihin ng reparation, pagbabayad ng damages. Siyempre, mga patay na yan, hindi natin maibalik ang buhay, ay kailangan magbabayad din kung sino may kasalanan. At kung panahon ni Duterte yan, pwede siya magbayad dyan. Singilin siya. Total, marami naman natin siya nakulimbat. Bilyon-bilyonis, sabi ni Antonio Trillanes, ang pera ni Duterte, ay kunin na lang doon. Halimbawa, sabihin natin, ang kinikilala lang kasi na biktima ngayon na namatay 6,000. Bigyan mo tag 1 million ang 6,000 na yan. Magiging 6 billion. 6 billion pesos pa lang kada 1 million kada tao. O, siguro sapat na kabayaran yan. Ganon dapat titingnan niyo sa sitwasyon na ganon. Tapos ito tayo sa applicability of international law. Applicable ang itong sa batas na ito, Republic Act 9851, na kinikilala ang 1948 Genocide Convention. Ito yung treaty na batas sa lahat ng mga bansa. At kasama rin ang Geneva Convention. Ano yung mga Geneva Convention? Kagaya ng bawal maglagay ng mina na puputok, pag tinapakan na sundalo at puputok mga bomba. Bawal na yan. At dinatawag din, bawal din sa Hague Condition, dapat bigyan ng protection ang cultural property ko ng mga kultura sa mga bawat ating katutubo ay hindi dapat natin yan tanggalin sa kanila. Pati mga, kung may armed conflict, kaya dapat susundin mga yan. Tapos 1989 Convention of the Rights of the Child. Kailan titingnan natin mga children? Dapat hindi na yung mga nalagay sa balag ng alanganin dahil may gera sa kanilang lugar, kailangan bigyan ng protection ng mga bata. Tapos, kinikilala nito rules and principles of customary international law. Ano ibig sabihin ng customary international law? Maraming international law. Pero may ibang international law kung tawagin mo customary. Ano ibig sabihin ng customary? Ibig sabihin na sa lahat ng bansa ay kinikilala ang ganong batas. Okay, bilang example. Customary ba sa Pilipinas ang batas na na example, may tinatag na prinsipyo kasi na hindi pa naman tanggap sa lahat ng bansa. Yung mali captus bene detentus. Ano ibig sabihin? Masama ang pagka-aresto pero maganda naman daw ang pagkabilanggo. Ano ibig sabihin niyan? Kagaya kay Duterte, tinitingnan ng lahat na masama kasi wrong ang pangit, mali yung pagka-aresto. So, mali captus siya. Pero sabi nila dito, kahit na masama pagka-aresto, tinitingnan pa rin yan ng isang international court na valid na ililitis si Duterte. Wala silang pakialam kung may illegal na nangyari sa pagka-aresto. Yan ang ibig sabihin yan. Pero yan na ba ay customary? Hindi po siya customary. Kasi marami po sa aking pagbabasa, maraming mga bansa kagaya ng United Kingdom, sa France, sa Italy at iba pa ay hindi kumikilala ng tinatawag na mali captus bene detentus. Sa France, sa United Kingdom, sa Italy at sa ibang bansa ay kapag may paglabag sa batas, ang pagkahuli ay automatic, hindi nila nililitis, i-dismiss nila ang kaso. So, ang International Criminal Court pa natin sa ngayon, ano ang susundin? Susundin ba nila tong mali captus bene detentus na doktrina? Ang tanong, kung susundin o hindi, may nabasa pa ako ng mga desisyon ng International Criminal Court. Kagaya nung desisyon na tungkol sa kaso ni Pagbo. Si President Pagbo. Ang isa sa nagdesisyon niyan ay sariling atin na judge na si Judge Raul Pangalangan. Si Pagbo, isa sa depensa niya ay mali pagka-aresto sa kanya. Ang sabi niya ay hindi nirespeto ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karapatan bilang akusado. Siya ay president ng Ivory Coast. So, nasentensyahan siya, hindi kinilala ang kanyang depensa. Bakit? Ang katotohanan kung bakit hindi kinilala ay hindi napatunayan ni Pagbo
kung ano pagbasa mo, J. Gagbo, ang kanyang depensa na totoo ngang nangyari. Ibig sabihin, parang kwento lang para sabihin ni Gagbo na siya ay illegal na inaresto at hindi siya binigyan ng, hindi siya dinala sa korte nang siya ay inaresto. Hindi binigyan ng pansin ng International Criminal Court nang sinintensya siya na guilty. Sapagkat, sabihin ko idiin, nais ko idiin, dahil nabigo sila na patutunayan na totoo nga nangyari na siya ay illegally arrested. So, kung hindi na patunayan na illegally arrested siya, hindi pwede sabihin ng mga ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, na si Dean Ralph Sarmiento ng University of St. Lasal Bacolod College of Law, ni former Justice Antonio Carpio at iba pa, na hindi titingnan yung katotohanan na illegally arrested si Duterte. Ibig sabihin, wala silang katwiran. Bakit po? Yan na nga ang sinabi ng decision sa kaso ni Pagbo ay hindi niya lang napatunayan na siya ay illegally arrested. At hindi niya napatunayan na hindi siya dinala sa korte. May isa pang kaso. Si kaso ni Dominic Ongwen. Si Dominic Ongwen ay siya po ang brigade commander ng Sinya Brigade ng mga light reactions LRA nandun sa Uganda. Dinipensa niya rin yung illegal na pag-aresto sa kanya. Ayon sa kanya, hinuli siya, gira-gira eh. Ibig sabihin, sa panahon na nahuli po ito si Gagbo at saka si Dominic Ongwen ay may gira, may awayan. Hindi kagaya kay Duterte na andun walang away. Nakaupo, sumasakay sa aeroplano at hinuli. So iba ang sitwasyon. Kay Duterte walang away na napangyayari, kundi peacetime. Ang sitwasyon ni Dominic Ongwen at saka ni Gagbo at saka ibang pang mga presidente sa South Africa, sa Sudan, sa Darfur, ay inaresto po sila na may gera. Kaya hindi tinitingnan ng International Criminal Court ang katotohanan kung sila ay illegal na naaresto o hindi. Sapagkat may gira. Kaya ang sa katotohanan na may gira, mahirap hulihin ang mga inaresto. So ibang sitwasyon, sa panahon ni Duterte ay walang gira na nangyari. So ibig sabihin, ano bang nangyari kay Dominic Ongwen? Dito pala ay judge din si Raul Pangalangan na ating sariling Pilipino na judge na naging judge sa International Criminal Court. Dito sinatahasan nila sinabi na kung napatunayan lamang ni Dominic Ongwen na siya ay illegal na naaresto, ay ititigil na ang pagkaso laban sa kanya. Ibig sabihin, permanent stay. Ibig sabihin ng permanent stay sa kaso ay hindi niya siya pwedeng sampahan ng kaso. Ano bang sinabi, aligasyon ni Dominic Ongwen? Ang sabi niya, siya ay inaresto ng mga Ugandan forces sa gera. Nahuli siya. Kasi ibang mga tao dyan ang kasama niya, pinatay na, napatay na. Siya buhay. So inaresto siya sa labanan. Nung maaresto siya ng Uganda, ay itinurn over siya ng Uganda doon sa katabing bansa ng Central African Republic. Sa Central African Republic, sa Uganda ay hindi siya dinala sa korte. Bagkus dinala siya sa Central African Republic na bansa. At ang Central African Republic na bansa ay dinala siya sa korte ng Central African Republic. So sabi naman ng International Criminal Court, nasunod naman pala ang Article 59, Paragraph 2. So kung nasunod, sinintensyahan din si Dominic Ongwen. Ulitin ko lang, mangyayari ba kaya yan? Yung Malib Captus Benedictinus, wrongly detained, wrongly captured, but properly detained na doktrina kay Duterte? Ang sagot ko, ewan ko kung anong sagot ninyo, ibang sitwasyon ni Duterte, siya ay naaresto, hindi sa gera. Kundi naaresto siya, kusang inaresto niya habang papasok sa Pilipinas galing sa paglabas sa aeroplano. So, walang impediment, walang emergency na pwede ibig sabihin, pwedeng ipagliban sa sunod na araw na sa dalhin sa International Criminal Court at
Kasi wala namang gira na wala namang tao mang-agaw ng katawan ni Duterte mula sa pulis. Di ba? Ganon na kasimple yan. So kung ganon kasimple, anong ibig sabihin? With more reason na kilalanin ang batas sa lokal natin na kahit sino mang tao na arestuhin sa ating bayan ay kailangan sumunod sa ating Section 2, Article 3 o kalipunan ng mga karapatang pantao o di kaya Bill of Rights na hindi pwede arestuhin ang sinumang Pilipino kung walang warrant of arrest na nilabas ang ating sariling korte. So ganun lamang po yan. So iba pa rito, other relevant international treaties and conventions ratified or acceded by the Republic of the Philippines. Kasama na dyan, hindi yung International Criminal Court. Kasi sa panahon ng ginawa ang batas nito, ay wala pa yung International Criminal Court, hindi pa nagawa. Ito naman, teachings of the most highly qualified publicists, ito yung mga experts. Kailangan sundin din natin. Tapos dito naman sa Section 16, supplementary applications of the revised penal code and general or special laws. So, ibig sabihin, ang ating sariling criminal law ay pwede mag-apply dito. Okay? Now, diretso na tayo ngayon sa Section 17, jurisdiction. Ito na ngayon ang bone of contention natin. Kasi bakit? Ito po yung pinangangalandakan nila ng DOJ na kanilang sinunod. Ang sabi nila ay hindi pala Article 59 ang aming basihan. Sinabi na hindi pala Article 59, hindi lumalabas na mga tinarantado niyong madlang Pilipino at buong Pilipinas. Ngayon sinabi, ay hindi pala ang aming palang binasihan ay Section 17, Republic Act 9851. O ano ito? Basahin natin, analyze natin. Chapter 7, jurisdiction. Ibig sabihin jurisdiction ay kapangyarihan na makuha, mahuli ang tao at maililitis at masintensyan. So sabi ni, jurisdiction ng ating state ay pwede tayo manghuli ng tao at dito sa ating bansa lilitisin at sentensyan kung sa tatlong kondisyon. Siya ay Pilipino, ang akusado ay Pilipino. Number 2, so ibig sabihin si Duterte ay Pilipino. Pwede ba? Yes, pwede natin kukunin na dito na sa bayan natin. Next, the accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines. O kung akusado, kahit Amerikano siya, kung dito siya sa Pilipinas nakatira, ay pwede rin siyang hulihin. Pwede siyang lilitisin at pwede siyang sentensyahan kung siya nagkasala ng either of the genocide, crime against humanity, at saka yung war crimes. Ito pa, the accused has committed the said crime against a Filipino. Akusado, kung hindi man siya Pilipino, kung ang biktima niya Pilipino, pwede natin sasakupin sa ating korte. Okay. Tapos nakalagay ito, in the interest of justice. Sa interest ng katarungan, ang mga opisyal ng bayan natin ay pwede nang hindi sila mag-imbestiga at hindi maglilitis sa ilalim ng batas na ito kung mayroong isa pang korte sa labas ng bansa o international tribunal kagaya ng International Criminal Court na nagsasagawa na. Ang kondisyon ay kung may kasalukuyang investigasyon na nangyayari sa ibang bansa o ibang kagaya ng ibang organisasyon kagaya ng International Criminal Court ay hindi naman obligado ang Pilipinas na huwag nang imbestigahan. Kundi may lang kasi pwede. Ibig sabihin maari. May lang. Ibig sabihin pwedeng i-assert ng Pilipinas na si Pilipinas na mag-akusa kay Duterte. Pero sabi nito, pero pwede rin na hindi. Pagkatapos yan, instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Dito nila kinatwiran na sinurrender nila si Duterte. Sabi dito, may surrender. Pwedeng hindi isurrender, pwedeng isurrender. Na dahil daw doon sa alam nila may International Criminal Court, in fact may warrant of arrest na nilabas ang ICC. So sinabi niya, kaya sinurrender nila. Inamin naman surrender na, kaya lang ang problema sa kanila, lalo pinatayuan nila na pwede lang isurrender na hindi dadaan sa korte. Which to my mind ay mali. Bakit ko sinasabi na mali? Kasi ang isang option, pag nahuli si Duterte halimbawa, ay
I-extradite. Anong ibig sabihin extradite? Dadaan sa korte. Bago mo ibibitawan papunta sa ibang bansa o ibang korte. Kung meron mang kaso. O di kaya, ipadala sa ibang bansa, pero susundin pa rin ang ating sariling extradition laws at saka treaties. So, dadaan pa rin sa korte natin bago mo ibibitawan. Okay, balik ako ulit. Kailan ba pwede mag-surrender ang estado natin sa isang tao? Logic says, hindi mo pwedeng isuko ang isang tao kung hindi mo siya hawak. Gets mo? So, ang tanong, kailangan nahawakan mo muna ang tao bago ka magpumili kung isurrender mo ba siya sa International Criminal Court o hindi. Ang tanong, kailan dapat mahawakan si Duterte? Sagot, kung nakaimbestiga na ang Pilipinas, nahuli na ni Duterte sa probable cause at hawak na ni Duterte, pero nagdesisyon sila na hindi na ipapatuloy ang kaso laban kay Duterte kasi nakita nila meron din palang hiwalay na kaso si Duterte doon sa International Criminal Court, kaya pwede nilang ibigay na lang doon. Ang kondisyon, kailangan nahuli nyo muna si Duterte sa ilalim ng batas ng Republic Act 9851. Diba? Tanong, nahuli ba? Mayroon, unang-una, may investigasyon ba ginawa ang Pilipinas na inumpisan para sa ilalim ng Republic Act 9851? Sagot, wala po. I'm sorry, wala po silang. Kahit na natapos na yung investigasyon ng Quadcom, hindi pa rin sila nag-umpisa nagsampa ng kaso. The only way para malaman natin na nag-umpisa ang investigasyon ng Pilipinas laban kay Duterte ay kung may nakita tayo na sinampang complaint affidavit ng kahit sinong biktima. Eh, problema, walang sinampang reklamo. Ganun ka balasubas ang ating pamahalaan. Hindi man lang magawa-gawa ganun. Kung mahal nila mga biktima, dapat sila na mismo nagsampa ng kaso. Base sa investigasyon, base sa mga lumabas na testimonya na nakuha doon sa Quadcom, pwede na po yun gagamitin para simulan ang kaso laban kay Duterte. At kung masimulan ang kaso laban kay Duterte at siya inaresto dahil may probable cause, saka pa lamang natin sabihin na may kapangyarihan ng Pilipinas sa pagsuko sa katawan ni Duterte doon sa International Criminal Court sa pamamagitan ng sariling batas natin na nahuli siya. Hindi sa batas ng International Criminal Court. Hiwalay yun. Kaya hindi nila pwedeng gamitin na dahilan nito para sabihin nila na may katwiran na sila o rason para isuko sa International Criminal Court si Duterte. Intindihan rin nyo? So, ibig sabihin, lumalabas sa aking analysis, kailangan muna may sarili tayong kaso na sinampa at sarili nating hinuli si Duterte bago natin magdesisyon o bago natin pagdesisyonan kung isuko ba natin si Duterte sa ibang korte, sa International Criminal Court. Ganon po yan. Ibig sabihin, hindi ka pwede sumuko ng tao na hindi naman kinasuhan sa ilalim ng batas na ito. Pangalawa, hindi naman inaresto si Duterte sa ilalim ng batas na ito para magkaroon ka ng kapangyarihan o karapatan na mamili. Isuko mo ba sa ICC o hindi? So, klaro? Nevertheless, basahin natin ulit ang batas. Sinasabi dito na bago mo huliin si Duterte, ay kailangan pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Kailangan igalang pa rin ang ating sariling korte. Na tanging korte lamang natin ang pwede makapagbigay, makapagpalabas ng warrant of arrest laban kay Duterte. So, ngayon, sabi ko na, nasa inyo na ngayon ang pagpasya kung tama ako o hindi. Pero hinihikayat ko kayo na maniwala kayo sa akin kasi aral ako sa bagay na ito. Gumraduate ako sa College of Law bilang isang Doctor of Jurisprudence. Yun lamang po masasabi ko at hindi na ko dapat tumpik-tumpik pa. Sa ngayon, ibig sabihin, ang conclusion ko, sapagkat hindi na pwedeng gamitin ito, batas na ito para i-justify o bigyan ng rason kung bakit sinuko nila si Duterte, ay ang conclusion ko, illegal pa rin ang pagka-aresto kay Duterte. At kung illegal, titingnan natin ngayon kung mag-apply yung tinatawag na doktrina ng mali captus bene detentus. Nais ko pa rin sasabihin sa inyo
na hindi po yan magic wand, na hindi na titingnan ng International Criminal Court ang katotohanan na illegal ang pagka-aresto kay Duterte. At sa sandali na gagalang ng International Criminal Court ang pagka-aresto ay mali, mapipilitan ng International Criminal Court na i-dismiss ang kaso. Permanently stayed. Hindi na siya pwede kasuhan. At sino ang dahilan na hindi makakakuha ng katarungan ang mga biktima natin? Si Bongbong Marcos. Siya nag-utos niyan eh. At hindi niya siniguro ng kanyang mga inutusan ay gumawa ng tama ayon sa batas. Kaya walang sisihin dito mga war crime, mga war on drugs victims, kundi si Bongbong Marcos. At ang kanyang mga bobo o atat na mga tao. Kung sinunod nyo sana, isang bagay lang naman, simpleng gagawin, isuko nyo muna sa RTC Pasay. Pagkatapos, kung ano sabihin ng judge, saka nyo siya i-deport papuntang, hindi deport ang tawag niya, kundi isuko. Kasi ang deport, ibang lahi yun. Ipabalikin, ibig sabihin deport, pabalikin mo sa sarili niyang bansa. Biro mo, yung dalhin mo na lamang ang lapit-lapit ng RTC Pasay. 10 minutes maximum. Meron kayong isang batalyon na sundalo, mga pulis na nagbabantay. Walang sinuman ang makakasnats o makakaagaw sa katawan ni Duterte. Isang batalyon kayo, nandyan, pupunta lang kayo sa korte. Idadalhin nyo sa RTC Pasay, tapos bahala ng RTC Pasay magproseso. Na dahil sa inyong sabihin natin, katangahan na lang, kasi mas masama naman tawagin yung ibang pagtawag, ay ang pinirwisyo ninyo yung iyak ng katarungan para sa mga taong pinatay sa war on drugs. Walang ibang sisihin, kundi kayo. Di ba? Ngayon, ano pang pagkakaiba sa kaso ni Pagbo, ni Gagbo, at ni Dominic Ongwen kumpara sa kaso ni Duterte? Ang kaso ni Duterte ay mismo yung ating mga tagapagtupad ng batas natin, mismo si Nicolas Torre, mismo si Department of Justice Secretary Boying Remulla, mismo si DOJ Undersecretary Miko Clavano, mismo si Justice Undersecretary Nicolas Felix Berto T, at mismo si Prosecutor General Richard Anthony Padulyon ang nagsasabi na tinupad nila ang utos ng Article 59, pero sa pamamagitan ng pagsasabi na yung DOJ ang kinonsidera nila na competent judicial authority, which is mali. Dapat korte. Sila mismo umamin. Sabi sabihin, kay Gagbo at saka kay Dominic Ongwen, hindi klaro. Marami pang kulang ang ebidensya para mapatunayan na sila'y inaresto ng maayos. Kulang ang ebidensya para patunayan na hindi dinala sa korte si Ongwen at saka si Gagbo. Pero sa kaso ni Duterte, inamin mismo nila na hindi nila dinala. Inamin nila mismo. So ngayon, nais ko lang sabihin, binang panglabas ko, sa ating Supreme Court, may tinitingnan ng ating Supreme Court na kaso ng mga habeas corpus na sinampa ng mga anak ni Duterte. Kung ako tanungin mo, moot and academic na itong kasong ito. Sapagkat, hindi na nila maipabalik si Duterte. Nandun na sa kamay ng International Criminal Court. At tanging International Criminal Court lamang ang pwedeng magpalaya kay Duterte. Pero ganun pa man, hindi magiging moot and academic ang kasong habeas corpus. Bakit? May tinatawag na exception. Ang exception dyan ay gusto ng Supreme Court natin na matuldukan na ang isyong ganito. Baka uulit pa ito. At sa katotohanan na mayroon pang aresto na darating laban kay Bato, kay Bongo, kay Sara Duterte, at iba pang tao, kay Albayalde, kay Karamat, kay Edelberto Leonardo, kay Ruina Garba, may iba pang darating na kaso. Kaya sigurado ako na magdidesisyon ang Supreme Court dito
para iklaro na once and for all kung ano ba talaga, kuya. Dapat ba dumaan sa korte natin o hindi? Yan lamang ang tanong. At umaasa ako na dahil yan naman ang sugo ng batas natin sa ilalim ng Section 2, Article 3 ng ating Constitution, that no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by our judge after examination under oath or affirmation by the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. Yun pa rin na masusunod. Pinakamataas na batas sa Pilipinas ang ating konstitusyon. Ano pa meron sa konstitusyon na dapat sundin? Yung sa Section 6 na sinight ni Professor Attorney Alexis Medina, na expert na constitutional law professor ng San Sebastian College, Recoletos, Manila, at professor siya ng Polytechnic University of the Philippines at New Era College. Sabi niya, walang sinumang tao sa Pilipinas ang pwede arestuhin na walang utos ng ating sariling korte. Biglang nawala ang internet ko. Pero patapos na rin ako. So, andun pa rin ako sa katayuan na hindi natin pwede arestuhin kahit sino basta walang utos ng korte. Kahit pa 10 ang warrant of arrest na inilabas ng ICC. So, umaasa ako na tutuldukan ito ng Supreme Court. At umaasa rin ako, hindi ko sila dinidiktahan kasi hindi ko kayang diktahan ang mga justice ng Supreme Court na matatalino. At hindi sila umaasa, hindi sila sumasandal sa kung anong opinion ng bayan. Kahit na lahat ng tao sa bayan ay hindi naniwala, kahit pa yun ay hindi dapat paniwalaan, tatahakin at sasabihin pa rin sa Supreme Court natin, sabihin na, the heavens may cry, but this is the law. Duralex, sed lex. The law may be harsh, but it is the law. At gaano man kalupit ang batas, kailangan natin sundin at ipapatupad. At dahil sa pinakamataas na batas ay nagsasabi sa Section 2, Article 3, walang sinuman na maaresto o makapag-aresto ng tao sa Pilipinas kung hindi dumaan sa kamay ng judge na siya magsasabi lamang kung dapat arestuhin ang tao o hindi. Dugtong yan, mayroon pang tinatawag sa Article 6 na sinasabi ni Professor Alexis Medina. Walang sinuman, no person shall be forced to change abode o lilipat o itatravel kung walang kaukulang utos ng korte. Very clear. Textual ang sabi. Nakasulat mismo sa batas na yan. Kailangan may utos ng korte bago mo tanggalan, ilipad sa labas ng bansa si Duterte. At higit sa lahat, may tinatagti ng pinakabatas na batas. Number 1 kaysa number 2, Section 1, na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor be denied the equal protection of the laws. Tandaan nyo, ang sinasabi ng batas, due process, hindi 1/2 process, hindi 1/4 process, kundi due process. Ibig sabihin, due, buong karapatan sa proseso na nilansad ng batas dapat sundin. Ang ginawa naman lang ni Nick Torre, wala nang proseso. Talagang binasahan na lang ng Miranda rights. Ang katwiran, ang problema kay General Torre, nabasa niya na sa Miranda rights, hindi pa niya pinapatupad. Ano sabi niya? Oh, Ginoong Duterte, you have the right to remain silent. You have the right to a counsel. And if you cannot afford, the government or the state will provide you with one. Sana po nalagay na po sa hangin yung you have the right to a counsel. Kasi bakit? Hinarangan niya. Hinatak pa. Pinusasan pa niya mga abogado ni Duterte. So, hindi niya sinunod yung kanyang sinabi. At isa pa, napansin ni Attorney Libayan na wala pala kayong body camera na inuutos ng Supreme Court sa lahat ng klaseng aresto, dapat meron kayong body camera. Bakit hindi ka gumawa ng body camera mo, Mr. Nicolas Torre?
Sagutin mo yan. Hindi sa aking sagot yan. So magandang umaga po mga kababayan ko at wala na rin akong time magbumati sa inyo isa-isa. Sa susunod, pag-usapan natin na pwede bang makapagpiyansa si Duterte nung inaresto siya dito. Yan po ang ating pag-usapan. Maraming salamat po at magandang umaga.